Si Jude sa kanyang sulat, no, sa verse 3, isang chapter lang naman 'yon, no. Sabi niya doon, "Contend for the faith that was once and for all entrusted to the saints," no. So, sinasabi niya doon ay yung pananampalataya daw ay ipinagkaloob, no, o ipinagkatiwala, entrusted, no. So sa ibang version, delivered, sabihin ibinigay, no. Kaya sa Tagalog version 'yon ipinagkaloob. So there is a sense na yung Christian faith was passed on, no, and kailangan siyang ipasa. Hindi lang ipasa, kailangan siyang i-guard, no, kasi sabi niya contend sa ibang version 'yun ng Bible, fight for the faith, o ipaglaban mo tong pananampalatayang to. So there's a sense na kailangan mo siyang in a way to be its guardian, no. Keep it as it is, no. Kasi baka ma-distort siya, right? And so makikita mo na yung pananampalatayang Kristiyano, there is a sense that it will be the same, no, for all people at all times, no. Kasi nakaugat ito sa mabuting balita, sa gospel, no, na in-announce ng Panginoong Jesus, no, nung sinabi niya na sa Book of Mark, for example, that the kingdom of God is at hand. Dumating na ang paghahari ng Diyos, no? At nung sinabi niya na sa mga alagad niya na kaya manalangin kayo, no? Na thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, no? So yung mabuting balita na narito na, no? Binabalik ng Diyos ang kanyang paghahari at yung kanyang kalooban na gusto niyang maranasan ng lahat ng buong sangnilikha ay mangyayari na, no. So that good news, no, that message will not change. It will be the same for all people, at all places and at all times, no. And but how that message, no, will take effect, no. Ano yung magiging meaning nito sa iba't ibang konteksto, sa iba't ibang kultura ng iba't ibang mga tao, will also be different, no. The gospel will take different shapes, no. Bakit? Kasi hindi naman para-parehas ang konteksto at ang kultura ng mga tao. May mga context na sa area na to naka-align sa kalooban ng Diyos. In the same way na sa ibang context hindi naka-align, no. So the way the gospel will transform and align things in a particular context will not be the same, no, to other contexts, no. So in that sense, pwede mong sabihin na the gospel will take shape differently. So at this point, mahalaga nating sabihin na yung theology hindi yun yung gospel. Yung theology, yun yung reflection of how the gospel takes shapes in a particular context, a particular time, for a particular people, no. So, siguro makakatulong para maintindihan natin dito yung illustration na ginamit ng isang theologian from Sri Lanka, si D.T. Niles. Ang sabi niya, yung gospel daw, para daw siyang isang buto, no, ng halaman na tinanim sa lupa, tapos nilagay sa paso, no, nandun sa paso, tapos diniligan, inalagaan, tapos tumubo ngayon yung halaman, no. Ang nangyari lang sa kasaysayan nung dinala yung halaman sa ibang parte ng mundo, no, bit-bit yung lupa at yung paso na yon, tapos hindi na tinanggal nung dumating doon ngayon sa ibang lugar, nandun pa din yung halaman o buto doon sa paso, saka doon sa lupa, hindi na inalis, hindi na pinalitan yung paso. So hindi na rin lumago yung halaman, ano, kasi nanatili siya nakakulong doon sa lupa, ano. Sabi ni D.T. Niles, pwede naman daw ang nangyari, tinanim mo yung halaman doon sa dinat ng lupa. At pag tinanim mo ngayon yung halaman doon, tutubo yon, yayabong yon, at it will also take the character of that particular geography, that particular soil, that particular climate, ano. So depende doon sa environment kung saan siya tinanim, yun din yung magiging character ng halaman na yon, no. Siguro ganun din daw yung gospel, no. Depende kung saan siya tinanim at tumubo, it will also take the character of that particular environment, no. Siguro ako naiisip kong analogy na malapit doon yung kape, yung coffee, right? Coffee is something that people enjoy all over the world, no. But also
yung coffee is enjoyed differently. Kasi iba yung kape sa Kenya, iba yung kape sa Colombia, sa South America, iba yung kape sa Indonesia, sa Asia. So, different continents enjoy coffee, but in a different way. Kasi pag tinanim mo yung kape sa isang lugar, it will take the character of that particular location o yung environment noon. So, yung altitude, no, yung klase ng lupa, yung uri ng tubig, yung ding klima, yung lamig, ano. So, mag-iiba-iba yung character nung coffee, depende kung saan siya tinanim. And I think that's also the same for theology. Mag-iiba-iba yung character ng theology kasi mag-iiba-iba yung reflections kung paano yayabong yung gospel in a very particular context. And this is what makes theology exciting because it will be very colorful, it will be diverse, it will take shape in different ways, and that also what makes theology a very sasabihin nating what the word, samut-sari na endeavor. At pag samut-sari siya, there's a lot of possibilities that is possible.